Mas mabuting ipagpatuloy ang laban kaysa pumirma ng kasunduang pangkapayapaan sa mga Ruso. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, mas pipiliin ng Ukraine ang digmaan kaysa isang hindi kapaki-pakinabang na kasunduan. Sabi ng Pangulo ng Ukraine, ginagawa ng Estados Unidos ang lahat para hikayatin ang Ukraine na pumirma sa alok ng kapayapaan na hindi kapaki-pakinabang sa bansa. Totoo, dead end ang negosasyon dahil ayaw pa ring isuko ng Russia ang makasarili nilang layunin. Patuloy pa rin si Putin sa pag-atake sa mapayapang lungsod ng Ukraine. Kasabay nito, sa susunod na round ng negosasyon sa Geneva na gaganapin sa ika-17 hanggang ika-18 ng Pebrero, muling magpapadala ang Russia ng kanilang peking historiador na si Medinsky na nagpapakita ng pagbaba ng antas ng negosasyon. Pero hindi lang Russia ang may hindi konstruktibong dialogo. Tumanggi ang Estados Unidos na magbigay ng seguridad sa Ukraine hanggat walang napipirmang kasunduang pangkapayapaan. Ibig sabihin, si Donald Trump ay nagmumungkahi na basta na lang siyang paniwalaan sa kanyang salita na pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan ay siguradong hindi siya magtataksil at siguradong magbibigay siya ng mga garantiya sa seguridad. Si Zelensky ay naglabas din ng ilang provokatibong pahayag tulad ng pagsasabing nagsasara na ang pagkakataon para sa kasunduang pangkapayapaan. At kung walang mangyayari ngayon, magtatagal pa ang digmaan. Ako, si Alexi Pechi. Tara! Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na mas pipiliin nilang ipagpatuloy ang laban kaysa tanggapin ang hindi patas na kasunduang pangkapayapaan. Nagbigay siya ng matunog at kontrobersyal na pahayag sa panayam ng The Atlantic. Sigurado si Zelensky na walang mas malaking tagumpay para kay Trump kaysa ang pagtigil ng digmaan ng Russia at Ukraine. At para kay Trump, pinakamainam tapusin ito bago ang midterm elections sa United States Congress. Kung hindi magmamadaling pumirma si Zelensky ng palpak na kasunduang pangkapayapaan, mas pipiliin niyang ipagpatuloy ang digmaan. Pag-usapan pa natin ng mas detalyado ang panayam na ito dahil may mahahalagang sinabi doon, hindi lang tungkol dito. Nagsisimula ang The Atlantic sa mga salitang ito. Si Zelensky ay bumabaling kay Donald Trump sa paraang maiintindihan ng Amerikanong presidente. Kung nais ni Trump palakasin ang reputasyon bilang tagapamayapa at pataasin ang tsansa sa midterm elections sa Kongreso. Kailangang samantalahin niya ang pagkakataong ito para wakasan ang digmaan ng Russia at Ukraine, kung hindi ay magpapatuloy ang labanan at mawawala ang panalo ni Trump sa eleksyon. Sa puntong ito, malinaw na naiintindihan ni Zelensky ang mga motibo ni Trump, ngunit siya rin ay realistiko pagdating sa posibilidad na talagang mapipilit ni Donald Trump ang mga Ruso na pumayag sa kompromiso. Ngunit ayon sa ulat, nag-aalala na ang ilang malalapit kay Volodymyr Zelensky na lumiit ang tsansa niyang makipagkasundo para sa kapayapaan at na magdurusa ang Ukraine sa maraming taon nang walang katapusang digmaan kung hindi makakamit ang kasunduang pangkapayapaan ngayong tagsibol ng taon na ito. Ayon sa The Atlantic, sinabi ni Zelensky na mas gusto niyang walang kasunduang pangkapayapaan kaysa pilitin ang kanyang mga kababayan sa masamang kasunduan. Kahit matapos ang 4 na taong digmaan, sinabi niyang handa pa rin siyang lumaban kung kailangan para sa marangal at matatag na kapayapaan. Giit niya ng may paninindigan, hindi natatalo ang Ukraine nang hilingin kong suriin ang kanilang kalagayan sa labanan. Ito ang sinabi ni Schuster, ang mismong mamamahayag na kumukuha ng panayam. Ngunit pagkatapos ay babanggitin ko pa ang isa pang sipi, mula naman kay Simon Schuster, na kasama noon si Zelensky sa opisina ng Pangulo. Naniniwala si Zelensky na nagtagumpay ang Ukraine, lalo na sa kabisera at silangan kung saan halos patay na ang digmaan. Sa paggamit ng hukbo ng mga drone para punan ang mga puwang sa linya ng mga sundalo, napabagal ng Ukraine ang pag-usad ng Russia sa maraming bahagi ng front at sa iba pa nga ay tuluyang napahinto ito. Halos 2 taon nang sinusubukan ng mga mananakop sakupin ang lungsod ng Pokrovsk, isang mahalagang himpilan ng tren na may pre-war na populasyong 60,000, ngunit di pa rin nila ito tuluyang nasakop. Ayon sa pagtataya ng Ukraine, bawat kilometro kwadrado na nasakop ng Russia ay nagkakahalaga sa kanilang hukbo ng mahigit 100 sundalo na napatay
o malubhang na sugatan. At ang karaniwang buwanang pagkalugi ay umaabot hanggang 3,000 at 50,000 sundalo. Inanunsyo ni Zelensky ang bagong ministro ng Depensa, Mikhail Fedorov, nitong Enero, na layunin nilang pataasin ang pagkalugi ng Russia sa 50,000 kada buwan, mas mataas kaysa sa mga bagong recruit ayon sa kanya. At sa buong panayam, paulit-ulit na sinabi ni Zelensky na hindi siya tatanggap ng kasunduan sa nakakahiya o mapanirang mga kondisyon. Si Trump naman ay pumili ng medyo ibang paraan. Nagmamadali siyang makipagkasundo at wala siyang pakialam kung ano ang mga kondisyon. Ngayon, nauwi na ang lahat sa midterm elections ng Kongreso ng Estados Unidos. Sabi ni Simon Schuster, ang kampanya sa eleksyon sa Amerika ay parang orasan na tumitiktak sa kanilang silid ng negosasyon. Alam din ng mga Ruso na malapit nang madistract ang White House dahil sa eleksyon sa Kongreso. Hanggang noon, may pagkakataon pa at sinusubukan ng mga Ruso na kumbinsihin si Trump na isuko ang Ukraine. Ngunit dito gumagawa si Trump ng mga hakbang na pumipigil sa kasunduang pangkapayapaan. Sa kasamaang palad, sinabi ng mga opisyal ng Europa at Amerika sa sidelines ng Munich Security Summit na malinaw na ipinaabot ng Estados Unidos sa Ukraine na hindi sila gagawa ng kasunduan para sa mga garantiya ng seguridad laban sa posibleng panibagong agresyon ng Russia. Hanggang sa magkasundo ang Kyiv at Moscow tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Ngunit dahil dito, maaaring mapunta ang Ukraine sa posisyon na matapos pumirma ng kasunduang pangkapayapaan sa mga Ruso, posibleng bawiin ni Trump ang mga garantiya ng seguridad at hindi na makakaatras ang Ukraine, kaya mawawalan sila ng garantiya. Pinaalala ni Simon Schuster na matapos ang negosasyon sa Abu Dhabi, iniulat ng mga negosyador ng Ukraine na tumatanggi pa rin ang Kremlin sa mga hinihingi nila tungkol sa teritoryo at nawawalan na ng pasensya ang mga Amerikanong tagapamagitan. Ramdam ng mga Ukraino na nauubos ang oras. Sa mga susunod na linggo, habang lumalaki ang atensyon sa kampanya ni Trump, maaaring isipin niyang naging pampulitikang pagkatalo sa kanya ang negosasyon. Maaaring umalis siya at isisi ang kabiguan ng diplomasya sa katigasan ng isa o parehong panig na naglalaban. Nagpahayag si Zelensky na ang taktika nila ay siguraduhing hindi isipin ng mga Amerikano na nais nilang ipagpatuloy ang digmaan. Dahil dito, sinimulan naming suportahan ang kanilang mga mungkahi sa kahit anong paraan na makakapagpabilis ng proseso. Sinabi ni Schuster na ayon sa mga tagapayo ni Zelensky, maaaring handa na ang Ukraine tumanggap ng pinakamabigat na kompromiso. Ito ay pagtalikod sa kontrol ng mga lupa sa silangang Donetsk. Kailangan ng referendum dito, pero para rito, kailangan ng seguridad mula sa Estados Unidos. Kaya nauwi na naman tayo sa dead end, ayon sa Bloomberg. Sa kabila ng banta na mawala ng suporta ni Donald Trump, iginiit ni Volodymyr Zelensky na hindi siya uurong sa kanyang pangunahing kahilingan. Ang unang hakbang sa kapayapaan ay ang garantiya mula sa Estados Unidos at Europa na poprotektahan nila ang Ukraine mula sa susunod na pag-atake ng Russia matapos ang tigil putukan. Kung hindi, para sa karamihan ng Ukrainians, magmumukhang masakit ang tigil putukan at tila pagkakataon lang ito para sa Russia na maghanda sa bagong pananakop. Aminado si Zelensky na nananatiling hindi pa nareresolba ang mga pangunahing issue sa dokumento ng seguridad mula sa Estados Unidos. Halimbawa, handa ba ang Estados Unidos na pabagsakin ang mga papalapit na misil sa Ukraine kung muling labagin ng Russia ang kapayapaan at bombahin ang mga sibilyan? Ngunit hindi rin ito nakaiwas sa issue ng panloob na politika. Halimbawa, sinabi ni Zelensky na ang pagtanggal kay Andrei Yermak, ang pinununo ng opisina ng presidente, ay wala umanong kinalaman sa korupsyon. Ayon sa kanya, at ito ay sipi, may sarili akong dahilan, pero gusto pa rin ng mga Ukrainian malaman kung ano ang mga iyon. Sa negosasyon, malinaw na handang suportahan ni Zelensky ang mga inisyatiba para sa kapayapaan ni Trump, kahit tila imposible o di masyadong pinag-isipan. Parang iyon ang taktika. Isinasaalang-alang ni Zelensky ang ideya ng malayang sonang pang-ekonomiya sa bahagi ng Donetsk na hindi kontrolado ng Ruso o Ukrainian forces, kahit utopiko ito. Sabi ni Zelensky, minsan pakiramdam ko parang iniisip ng mga Amerikano kung ano pa ang maaari naming ialok sa mga Ukrainian para lang makita kung tatanggihan ba nila ito. Wala kaming kinatatakutan. Handa ba kami sa eleksyon? Handa kami. Handa ba kami sa referendum? Handa rin kami.
Sa kabuuan, ganito ang naging takbo ng panayam. Marami ang tumutok sa sinabi ni Zelensky na mas mainam pa ang digmaan kaysa sa masamang negosasyon. Isulat ninyo ang inyong opinyon sa mga komento tungkol sa kung ano ang masasabi ninyo sa pahayag na ito ng presidente ng Ukraine. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapakipakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.